Blessed Sunday sa inyo mga minamahal kong kapamilya. Nawa, ang favor ng Diyos ay mapasa atin sa panahong ito ng lockdown. Kumusta na kayo? Nainip na ba kayo? O ini-enjoy pa ang pag-stay sa inyong mga tahanan? Actually, it's about 14 days na ng enhanced community quarantine. And tandaan po natin sa nangyayari ngayon, yes, matindi, mapamuksa, mapaminsala ang COVID-19, pero mas makapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Jesus. The name of Jesus is above all names. The name of Jesus is above than the name COVID-19. Tandaan po, yes, ang disease na ito ay marami ang natatakot. Ito yung bad news, dala ng COVID-19. Pero mayroong good news. At ang good news is the message about Jesus. And also, only the power of God can stop this tremendous outbreak of disease. Only God can heal or restore our land. Praise God, dahil nananatiling mabuti at mahabagi ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan man sa pagsagupa natin sa outbreak na ito. Mapagtatagumpayan natin ito dahil full of grace ang Diyos. At ang magandang balita, kasama natin ang Diyos. Kaya kung may kasama ka ngayong nanonood o nakikinig sa mensaheng ito, pwede bang pakisabi mo sa Kanya, kasama natin ang Diyos. When God is with us, yes, hindi komportable palagi ang sitwasyon, tulad ngayon, pero siya ang bahala sa atin. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. God is in control. And He is able to do more than we can ask or think. He loves you. And He will take care of you. He will take care of your family. He will take care of your business. He will take care of your job. He will take care of the situation over COVID-19. Tandaan natin, hindi COVID-19 ang pinakamakapangyarihan. Hindi COVID-19 ang may kontrol. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan at siya ang may kontrol sa mga nangyayari. We are in the last days. Malapit nang bumalik ang Panginoong Jesus dahil ang nangyayari nga ngayon ay isa sa mga palatandaan ng nalalapit na niyang pagbabalik. Tulad ng sabi mismo ni Jesus in Luke chapter 21 in verse 10 and in verse 11 na sa huling mga panahon na bago bumalik siya, ang Panginoon, ang sabi niya, then He told them, nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be mighty and violent earthquakes and in various places famines and pestilences, plagues, malignant and contagious or infectious epidemic diseases which are deadly and devastating. So ito yung sabi ng ating Panginoon, may darating na ganitong mga mangyayari at ito nga po ay nakikita na natin bakit ito nga po yung mga palatandaan sa nalalapit ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So be prepared and be blessed. Yes, worst will come as it is written in the Word of God, but for God's children, para sa iyo na anak ng Diyos, the best is yet to come. Kaya sa panahon ito ng lockdown, dapat ikaw, tayo ay nagpapalakas,
naglilinis, nag-aayos, at nagpapaganda ng ating buhay. No? And ng ating buhay spiritual. Ang mga plano ng Diyos para sa iyo, no, ay ano po? To prosper you, not to harm you, to give you hope and a future. Yun ang sabi ng Diyos in Jeremiah chapter 29 verse 11. Kaya, yes, may outbreak of disease, may lockdown, hindi tayo makabisita sa namatayan, hindi natin magawa ang tulad ng ginagawa natin dati. Ngayon, nahihirapan tayo, may mga nagugutom, may mga namatayan, pero ang mga plano ng Diyos sa atin na pawang ikabubuti, magaganap at magaganap yan sa takdang panahon. Basta susunod lang tayo sa kanyang mga ipinag-uutos sa atin. So mga minamahal, ito ang medyo mahaba kong introduction at tayo magpuproceed ngayon sa ating text. At bago po natin basahin ang text natin ngayong time na ito, hayaan nyo magtanong muna ko sa inyo ng couple of questions. Una, have you experienced being persecuted? Naranasan mo na bang usigin or inusig? Yung tama ang ginagawa mo, may kontrabida sa'yo. Dati, hindi ka nagdadala o nagbabasa ng Bible. Ngayon, nagbabible ka na, may kumukutya naman sa'yo. Dati, puro bisyo ka. Ngayon, hindi ka na umiinom ng alak, hindi na naninigarilyo, hindi na nagsusugal, at iba pa. May mga nagtatawa naman sa'yo o pinagtatawanan ka. Dati, hindi ka gaano nagsisimba. Ngayon, lagi ka na sa simbahan, madidinig mo pa negative comments sa ginagawa mo. So, how did you react? Or how do you react sa ganitong sitwasyon? Ngayon, kasi ang pag-aaralan natin from the book of Acts, in chapter 8, beginning in verse 1 up to verse 4, but bago natin to basahin, tingnan muna natin ang nangyari. Si Jesus, sabi sa Bible, buhat sa langit, hinubad ang pagka-Diyos, bumaba sa lupa. Nagkatawan tao, and then siya ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. And then after ilang days, siya ay umakyat sa langit at ngayon sinugo niya ngayon sa lupa ang Holy Spirit na yun ang kasama natin. But bago si Jesus umakyat sa langit, ay pinagbilinan niya ang kanyang mga alagad na kung saan ipagpatuloy ang ministry na kanyang ginawa dito sa lupa. Ano yun? Ipangaral ang mabuting balita. Ang balita ng kaligtasan, ang balita ng pag-ibig, ng pag-asa, pagalingin ang mga may sakit, palayain ang mga nabihag ng kasalanan o ng dyablo, and then palayasin ang mga demonyo. So ito po yung utos ng Panginoon. Ito nga po ang ginawa ng early church. But pagdating ng panahon, nagkaroon po ng pag-uusig. Nagkaroon ng persecution. And ang mga mananampalataya ng Panginoon, sila po ay hinuhuli at pinabibilanggo, ay iba'y sinasaktan, ang iba ay pinapatay. Ito po yung account na mayroon isang martyr, ang pangalan po niya ay Stephen, o sa Tagalog, Esteban. Siya po ay, dahil sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon, siya po ay pinagbabato hanggang sa mamatay. At ang isa pong witness dito, ang pangalan ay Saul. Sa Tagalog, si Saulo. Later, itong si Saulo ay na-encounter niya habang inuusig po niya ang mga mananampalataya o ang church. Na-encounter niya ang ating Panginoon.
At dito po ay kumilala siya sa ating Panginoon at siya po ay naging manggagawa ng ating Panginoon at naging apostoles ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang babasahan natin yung account na hindi pa niya na-encounter ang Panginoong Jesus at ang kanyang ginagawa, siya po ay nangunguna para i-destroy ang church. So, samahan po niyo ko sa pagbabasa sa scriptures beginning in verse 1 at ito po ang sabi. Saul was one of the witnesses, and he agreed completely with the killing of Stephen. A great wave of persecution began that day, sweeping over the church in Jerusalem, and all the believers except the apostles were scattered through the regions of Judea and Samaria. So ano nangyari po dito? After na patayin si Stephen, ay ang mga mananampalataya, sila po ay nangalat. Nag-alisan po sila sa Jerusalem maliban do sa mga apostoles ng Panginoon dahil nga po sa takot dito sa mga nagpe-persecute dahil sila po ay binibilanggo at sinasaktan, ang iba nga po ay pinapatay. And then ano nangyari in verse 2, sabi dito, some devout men came and buried Stephen with great mourning. And in verse 3, but Saul was going everywhere to destroy the church. So ito ang ginagawa ng taong ito, no? Na kanyang gusto talagang sirain, ipahamak ang mga mananampalataya o mga tagasunod ng Panginoong Hesus dahil nga sa kanyang pagiging devoted sa kanilang religion as a Pharisee. Ito po si Saul. So, pumupunta kung saan-saan, hinahanap ang mga mananampalataya. And then sabi po dito, he went from house to house, dragging out both men and women to throw them into prison. So, papansin po ba may relasyon sa nangyayari ngayon? Though, hindi po persecution itong outbreak of disease ng COVID-19, pero tayo po ay hindi magkatipon sa church, hindi magkatipon sa isang lugar, kundi bawal, kundi tayo po ay pinananatili lang sa ating mga bahay, wag munang lalabas upang mapabilis po ang pagsugpo dito sa virus nito. So, dito po nangyari, but dito sa early church, no, kaya pumupunta, kaya nagtatago sa mga bahay-bahay mga tao dahil mayroong na umuusig. Mayroon pong gumagawa ng masama sa kanila in the person nga po ni Saul. Pero ano ang nangyari dito? At ito po ang bibigyan natin ng pansin, unang tutok sa ating pag-aaral sa time po nito. In verse 4, ito po ang nangyari. But the believers who were scattered, ano daw po ang kanilang ginawa? Ano ang nangyari? Hindi po sila nagtago dahil sa takot. Ang ginawa nila, yes, nakakatakot, mapanganib ang nangyayari sa kasalukuyan. Pero ang ginawa po nila, ano po? They preach the good news about Jesus wherever they went. So, saan man sila mapadpad, maging sa bahay o saan man lugar, ang ginagawa po nila, ipinangangaral po nila ang alin? Hindi ang bad news. Ang ipinangangaral nila ay ang good news, yung solution sa problema about Jesus. So, i-apply po natin ngayon, di ba? Pag sinabing COVID-19, ang bilis mag-spread, hindi lang mismo ng virus, kundi mismong masamang balita na nagbibigay ng takot. Bagamat totoo naman nakakatakot, pero ang ibig sabihin, hindi na nagiging bukang bibig natin ang good news. Kahit mga Christians, sumasakay pag pinabalita tungkol sa panibago na namang balita about COVID, minsan ang bilis nating i-share sa iba. Pero ang mga alagad noon, ang sineshare nila, the good news about Jesus. They shared the solution, not the problem. So, ngayon po, sa mensaheng ito po ay binigyan ko ng pamagat na
pinipigil, lalong nanggigigil. Tayo po'y manalangin. Father, sa time po na ito, ayaw po namin, Lord, na papigil dahil sa outbreak na ito ng COVID-19. Gusto po namin, Lord, patuloy pang manggigil, Panginoon namin Diyos. Kami po ay magpapatuloy, O Diyos, sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Gagamitin po namin opportunity itong COVID-19 o itong lockdown para po, Lord, lalo kaming lumakas, lalong umayos ang aming buhay. Kaya Lord, ang salita mong ito ng aming pinag-aaralan, pagpalain mo po sa amin. Kayo po yung mangusap sa amin. Gamitin mo lang po, Lord, instrument ngayon sa pag-share na yung word, and I speak blessing, Panginoon, sa bawat nakikinig at sa bawat nanonood sa mensahe mong ito. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus na po ay panalangin. Amen. Nawa, habang ikaw ay pinipigil, ano pumipigil? Pinipigil ka ng COVID-19, pinipigil ka ng lockdown, lalo kang manggigil. Lalo kang magpatuloy. Lalo kang maglinis, magayos at magpaganda ng iyong buhay espiritual. Nawa po, habang napipigilan kang magsimba, lalo kang sumamba. Habang nawawalan ka ng ganang magbasa ng salita ng Diyos, lalo kang magbasa. Habang tinatamad ka manalangin, lalo kang manalangin. This is the attitude of a victorious Christian. Kung hindi ka ganito, the grace of God abounds sa iyo, kaibigan. Kaya sa panahon ito ng lockdown, let's take the opportunity to grow and glow for Jesus. Habang walang fellowship sa simbahan, mag-fellowship tayo sa ating tahanan. At patuloy na magdasal at salita ng Diyos ay ipangaral tulad po ng ginagawa natin ngayon. We are victorious in Christ. Ipakita natin sa dyablo na sa layunin niyang tayo'y papanghinain at ilayo sa gawain, lalo tayong maging malakas at sabik sa gawain. Na pagkatapos ng outbreak nito, kasi hindi naman ito mananatili. Ito ay tulad ng bagyo na dumadaan. Yes, napakalakas, pero dadaan at dadaan lang ito. Ulitin ko, walang bagyong nananatili. Lahat ay dumadaan lang. Yes, namiminsala, pero babangon at babagon tayo para sa ating Panginoon. Hallelujah. Tulad ng gadget, yes, nalolobat, pero pag ito i-charge mo, malakas na muli, magagamit muli. Nawa, sa panahon nito ng lockdown, ito ang panahon ng pag-recharge natin spiritually. Let's turn into good what the devil intended for evil. Hallelujah. Yes, ang mga mananampalataya noon, sa ating binasa, bagamat matindi ang persecution, hindi sila napatangay sa negative effect nito, kundi sa positive and beneficial effect ng persecution. So ano ang benefit? Ano ang opportunity meron dito sa outbreak nito o sa lockdown nito? I-grab natin ang mga opportunities na yan. Hallelujah. Hallelujah. Muli, anong ginawa ng early church? Sabi sa Acts chapter 8 verse 4 na binasa natin earlier, but the believers who were scattered preached the good news, no, not the bad news, not about COVID-19, but about the good news about Jesus wherever they went. So let's do it in our homes. Meron namang internet. So gamitin natin ang social media in sharing the love of Jesus sa iyong family, sa iyong mga kaibigan, at sa iyong mga relatives. Dahil mahal ka ni Kristo, mahal ka ni Jesus, gaano mang katindi ang COVID-19, ang tagumpay ay sa iyo. Bakit ko nasabi yon? Sabi ng salita ng Lord in Romans chapter 8 verse 37, no, despite all these things,
In application, despite of coronavirus, despite of COVID-19, despite of lockdown or total lockdown, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Hallelujah! Ito po yung napakagandang pangako ng salita ng Diyos na in spite na nangyayari ngayon, o despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Kaya nga itong kagandahan na may Jesus, atin ang tagumpay kasi napagtagumpayan na yan ng ating Panginoon. Bakit? Sabi mismo ni Jesus in John chapter 16 verse 33, I have told you all this so that you may have peace in me. Sinabi daw po ito ni Jesus ang mga bagay na ito upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Saan? Sa Kanya. Sa mundo, ang kapayapaan ay yung walang gulo, walang away, ceasefire, may pagkakasundo. Pero ang tinutukoy dito ng Panginoong Hesus na kapayapaan na nais niyang mapa sa ating puso, mapa sa ating isip, mapa sa ating buhay, ay yung kahit magulo sa paligid, kahit nakakatakot sa paligid, payapa pa rin ang puso mo. Naghahari ang kapayapaan. At ito ang nais ni Jesus na i-impart sa bawat isa sa atin. Ituloy po natin ang sabi niya, here on earth, you will have many trials and sorrows. Hindi sinabi ni Jesus na kapag ikaw ay nasa akin, kapag ikaw ay aking mananampalataya, wala nang problema. Hindi sinabi ni Jesus na wala nang mga pagsubok, wala nang mga kalungkutan, wala nang pangangailangan. Hindi po sinabi ni Jesus. Ang sabi niya, here on earth, you will have many trials and sorrows. But take heart, sabi niya, because I have overcome the world. Na pagtagumpayan na yan ng ating Panginoong Jesus. So, in time of testing, in time of persecution, in time that there is COVID-19, in time of lockdown, in time of need, in time of any circumstance, no, may Jesus na nagmamahal sa iyo at siya'y kasama mo at magbibigay sa iyo ng tagumpay. Sabi ni Jesus in Matthew chapter 28 verse 20, bago siya umakyat sa langit, ito ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, teach these new disciples to obey all the commands I have given you and be sure of this. Ano po yung sabi ni Jesus na be sure of this? I am with you always, even to the end of the age. Wow! Ito po yung pangako ng Panginoon sa atin na siya ay magiging kasama natin always, lagi, hanggang sa katapusan ng panahon. So, kaya't habang ikaw ay pinipigil, ano yung gagawin? Lalo kang manggigil. Paano? Read your Bible every day. Diyan ka manggigil. Yan ang iyong ipagpatuloy ang gawin. Lalo mong basahin. At lagi mong basahin ang salita ng Diyos. Pangalawa, paano tayo manggigigil? Pray every day. Hindi lang sa iyong sarili, hindi lang sa iyong pamilya, ipag-pray natin ang ating bansa. Ipag-pray po natin ang mga, sa ngayon, mga frontliners. Kasi hindi po madali ang kanilang ginagawa at sakripisyo. Buwis buhay po sila dito. Ipag-pray po natin ang ating Pangulo kasi pwedeng siya ay nakakaranas kayo ng pressure or stress. Dahil hindi po madaling i-handle ang pamumuno sa bansa lalo't may ganitong circumstance. Ano po, hirap itong harapin. Kaya kailangan po ng ating pamunuan, ng ating pananalangin. Pray every day. And number 3, be fruitful every day. Kahit nasa loob po tayo ng ating tahanan, mag-isip po tayo, ano ba ang pwede natin gawin upang ang buhay ko ay maging mabunga. Hallelujah.
So balikan po natin o puntahan po natin yung nadaanan natin o napag-aralan natin last Sunday. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang sabi ng Panginoon, kapag naranasan ninyo itong saraduhan daw ng Lord ang kalangitan at walang ulan, and then sabi ng Panginoon, or ang inyong mga pananim ay magkaroon ng mga grasshoppers, sirain ang inyong mga pananim, or magkaroon ng mga salot sa inyong lupain. Nasabi ng Lord sa time na yan, then if my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, and turn from their wicked ways, ang promise ng Lord, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land, or heal their land. Ito po yung kailangan natin. Kailangan natin ng Diyos. Paano mangyayari yun? Meron pala tayong gagawin. Kaya ang sabi po doon sa verse 14, if my people, yung word na, yung conjunction na ito, yung conditional word na if, kung tayo pala sa kabila ng pinagdadaanan natin na outbreak of disease na ito, tayo daw po ay na mga taong tumatawag sa Diyos, and I believe ikaw kapatid ay isa sa mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon. I believe ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon. So para sa iyo, para sa atin itong 2 Chronicles 7:14, na tayo daw ng mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay magpapakumbaba. Aalisin ng anumang kung may yabang, pagmamalaki, huhubarin natin yon. Tayo magpapakumbaba sa harapan ng Lord. Ano mo yung virus na ito ng COVID-19, walang pinipili. Walang pinipiling posisyon, antas sa buhay. Hindi po eh. Kahit ano pwedeng tamaan. Pero ang kailangan, nais daw ng Panginoon sa ganitong panahon, tayo'y magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang kanyang mukha. Ano ba yung seek my face? Hindi naman natin nakikita ang Diyos. Ang ibig pong sabihin nito, kasi God is Spirit, tayo po ay lalapit sa Kanya na may pananampalataya at atin po siyang sasambahin, igagalang. Sapagkat ito po sabi po ni Jesus in John chapter 4, verse 23 to 24, ang Diyos na po ay naghahanap ng mga totoong sumasamba sa Kanya, those who worship Him in spirit and in truth. Ito pong hinahanap ng Panginoon. That's why sabi dito ng Diyos, my people will seek my face. At sa last part sabi niya, and turn from their wicked ways. Ang sinasabihan niya dito, hindi mananampalataya, kundi mananampalataya. Na posibleng nalalamig na ang pag-ibig sa Panginoon, na i-enjoy na ang kasalanan o nababaliwala lang ang kasalanan. At ang sabi ng Lord, kung gagawin natin ang panawagan ito ng Diyos, hallelujah, ang promise ng Lord, ulitin po natin, sabi ng Lord, I will hear from heaven and will forgive their sins and restore their land. Kaya ngayon sa time na ito, itong panahon ng lockdown, hindi tayo makagala, nasa loob lang ng kanya-kanyang tahanan. May mensahe ang Diyos. Nananawagan ang Diyos na meron tayong gagawin sa panahon na ito. Nananawagan ang Diyos ng panunumbalik sa Kanya ng Kanyang bayan. Nananawagan ang Diyos na huwag tayong papigil, kundi lalo tayong manggigil, lalo tayong magpatuloy, lalo nating gagawin ang nais ng Panginoon. Doon tayo sa good news, hindi sa bad news, para kay Jesus. Kaibigan, kung sa time na ito ay nais mo na maghari si Jesus sa iyong buhay, nais mo siyang kilalanin bilang Panginoon mo at tagapagligtas, at nais mong mapagtagumpayan ang crisis na ito, si Jesus ay imbitahan mo na pumasok sa iyong puso dahil nga ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Subunot ka lang, sundan mo lang ang panalangin ito at bigkasin ng iyong labi buhat sa iyong puso na nananampalataya. Tulad ng sabi ng salita ng Diyos in Romans chapter 10,
verses 9 to 10. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by confessing with your mouth that you are saved. So, napakahalaga ng dalawang bagay dito. Confession or confessing and believing. I-confess daw, sabihin ng ating labi, bigkasin natin na si Jesus ay Panginoon. Ipahayag natin at tayo po'y manampalataya ng buong puso sa ating Panginoon. Ang promise ng Lord, kaligtasan. Ang promise ng Lord, isang buhay na binago ng Diyos. Buhay na pinagpapala ng ating Diyos. So, kaibigan, na mahal, nais kong sundan mo lang ang prayer na ito. Kung nais mong paghariin at ipagkatiwala, o paghariin si Jesus at pagkatiwala ang sarili mo sa Kanya. Sabihin mo, Amang nasa langit, lumalapit po ako sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan at humihingi ako ng kapatawaran. Sumasampalataya ako kay Jesus at tinatanggap ko siya ng buong puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Minamahal kong kapatid at kaibigan, the best is yet to come to your life because you are in Christ. And Christ is with you. So, nais ko pong puntahan lang natin ang Jeremiah chapter 29, verse 11. At tayo po ay ma-remind na napakagandang pangako ng Panginoon, mga plano niya sa ating buhay. At ito po ang plano ng Lord para sa atin. Sabi niya, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Yan po ang mga plano ng Diyos sa iyo at sa akin. So ulitin po natin ang katagang ito. Habang ako'y pinipigil, lalo akong manggigigil. So mga kapatid, stay safe, stay blessed in Jesus. At ngayon, gagawin po natin para mas lalo lalo tayong mapagpala sa salita ng Diyos at ma-enjoy natin to. Tulad nga ng isa sa purpose, I believe, kung bakit inalaw ng Lord na mangyari sa atin mayroon ganitong outbreak of disease. At ngayon nga ay may lockdown. Nandito lang tayo sa kanya-kanya mga tahanan. So, gamitin natin ang pagkakataon nito na mapagpala ang ating mga kapamilya. Yung kasama natin sa bahay. So, ano ating gagawin? Magkaroon muli tayo ng discussion. Let's discuss. And ang dalawang mga bagay o questions. Number 1, unang question, what hinders you to move on? Ano ba yung nakapipigil sa iyo para magpatuloy? Share lang po natin. And second question, what things you must do para manggigil for Jesus? So, let's discuss and enjoy the sharing. At pagkatapos po ng sharing, then mag-pray po tayo, mag-pray together. And so, bago po tayo mag-proceed sa sharing, pwede bang tanggapin natin na may pananampalataya ang benediksyon buhat sa salita ng ating Panginoon. May the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Amen and amen.